Sinuspindi ni Neophyte Senator Bam Aquino ang paggamit sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ng kanyang opisina hanggang matapos ang investigasyon at masampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa pork barrel scam. At kaugnay po nito, makakapanayam natin mismo si Senator Bam Aquino. Magandang umaga po, Senator Aquino. Good morning, Cara. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin. No? Good morning po. Okay, sir. Ipinatigil nyo daw po yung pagpapalabas ipinatigil ng iyong pinsan na si Pangulong Aquino ang pagpapalabas ng pork barrel. Pero bago po nito, may naggamit ka na nga ba? Totoo ba ito, Bam? Wala pa. Actually, kung tutuusin, from the first day na nakapasok kami, we were very careful with the PDAF. No? Kung tutuusin, binubuo namin ang mas striktong guidelines within our own office. And then nung sumabog na nga yung mga expose and the COA report came out na maraming ang pera ang talagang hindi napunta sa tama, we decided already, even a week ago, to already suspend the usage of our PDAF. No? So, minungkahi lang namin yun ulit, sinabi lang namin yun ulit nung isang araw, and I guess at this time talagang malakas na yung clamor para i-abolish ang PDAF. So we already suspended the usage of our PDAF na pending the investigation. Pero alam mo, Cara, at that time, pagkatapos noon, I think within the day, pati yung the majority block in the Senate, sinabi na rin nila with the leadership of Senate President Dillon na lahat na kami will not be using our PDAF pending the investigation. And I think as of yesterday, there were already 15 senators who already are calling for the abolition of the PDAF. No? Kasama na tayo doon. So palagay ko yung pagsususpend, no? That was actually done nung Monday. Ngayon, Friday na, mabilis yung mga pangyayari. At this point, marami na sa mga senador ang gusto talagang itigil na yung PDAF once and for all. So, Senator Aquino, ang sinabi nyo, sinususpendin ninyo yung paggamit ng inyong PDAF. Ibig sabihin ba nito, kapag tapos na yung investigasyon, pwede pang gamitin? Or talagang totally, while you're senator, hindi nyo gagamitin totally ang inyong PDAF? Well, ito nga, actually, what as I said earlier, no, right, the moves are already more than suspension. Sa last report na nakuha namin, there are already, I think, 7 or 8. May nagsabi nga, I think, more than 12 na ata ng mga senador na pushing for the abolition, no? At kung ganoon kasi yun, pwede kasing di na ito gawing batas, pwede na nilang itong i-resolve during the budget process, natanggalin na yung PDAF para sa Senado dun sa budget mismo. So if we have more than 12 senators already, palagay ko, you can really look at taking this out, no, during the budget process, no? Pagkatapos siguro ng Blue Ribbon hearings, magkakaroon na yung matutuloy na yung budget process, there were already some resolutions being filed. So palagay ko, with the number of senators already pushing for this, palagay ko pwede na namin tanggalin yan sa 2014 budget. Okay, Senator Aquino, paano naman po yung mga humihingi sa inyo ng tulong? Kasi marami rin tayong na-interview ng mga mambabatas na sinasabing nakakatulong naman daw itong pork barrel, lalo na sa pagtulong sa kanilang mga constituents. Opo, no? Actually, kung tutuusin, kung ginagamit naman yan sa tama, and I said this already even during the campaign, no? Kung ginagamit sa tama, pwede talaga itong mapunta sa kabutihan. Pero I think at this point, kailangan natin tingnan yung COA report. Of course, hintay rin natin yung investigation ng DOJ at ng Ombudsman para makita kung ano ba talaga yung nagagamit sa mali. Kasi kung tutuusin, yung sistema is put into question kapag nakukompare mo kung magkano ba yung napupunta sa tama at magkano yung napupunta sa mali. Now, kung makita talaga natin na bilyong-bilyong piso ang napupunta sa mali, yung sistema na talaga yung may problema, no? And in fact, on Tuesday, August 27, no, I was supposed to do it this week, kaya lang marami tayong na-cancel na trabaho at holiday ngayong linggong ito. I'm filing a bill which we call the People's Fund Bill. Kapag na-abolish na po yung PDAF, gusto ko naming itulak itong People's Fund kung saan, gaya ng ibang mga bansa, porsyento ng income tax ng isang mamamayan, this is already the income tax na binabayad niya, pwede niyang i-direct sa mga charitable institutions at mga proyekto at inisyatibo ng local government. Okay. So palagay ko, isa itong magandang alternatibo sa PDAF, no? Kung noon, kinakailangan yung mga legislators yung pumipili kung saan napupunta yung pera, and as we've seen, may napupunta sa mali. Ngayon naman, yung taong bayan mismo, the taxpayers, they can direct a percentage of their income tax directly to projects, directly to charitable institutions, directly to areas na gusto nilang talagang bigyan ng pansin. Okay, so we'll be pushing for this bill next week and hopefully this can be an alternative to the PDAF. Okay, one final question. I really just have to ask you this. Kasi may nagsasabi rin na kung isususpend or i-abolish na ang pork barrel ng mga mambabatas, dapat din daw yung special fund ng Executive Department, particular po ng pinsan ninyong si Pangulong Noynoy Aquino. Oh, well, actually, alam mo kung tutuusin kasi, no, nagtataka rin ako dun sa statement na yon, no? Kasi
si Pangulong Aquino is the executive, no? Trabaho niya na mag-implement ng mga proyekto. Ang trabaho namin gumawa ng batas. Kaya it's always been a question on the PDAF kasi bakit nag-i-implement ng proyekto, nagdidirect ng pondo ang mga legislators habang ang trabaho naman namin ay gumawa ng batas. Kaya marami na rin sa amin na nagsabi nito, hindi mo kailangan ng PDAF para maging isang magaling o mabuting congressman o senador. So okay lang sa inyo na Pero kung ikaw yung isang mayor, isang governor o isang presidente na ang trabaho mo talaga ay magsagawa ng proyekto, kumbaga, yan talaga yung dapat mong ginagawa. Okay. While kami, ang dapat namin ginagawa, gumagawa ng batas. So, palagay ko yung pagtanggal ng PDAF sa mga legislators, palagay ko okay yun kasi nafo-focus kami dun sa trabaho namin. While on the executive side, for mayors, for governors, and for the president, kailangan nila yung perang yan dahil trabaho nila na maggawa ng mga proyekto para sa mga tao. Alright, maraming salamat, Senator Bam Aquino. Thank you, Kara. Salamat.